Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng tagapakinig sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ismael. 27 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa may Caloocan. Isa po akong waiter dito at magsisimula pong ikikwento ko sa isang usual na shift ko sa bar na iyon. Maingay ang paligid, halo-halo ang tunog ng tugtog at tawanan. Sanay na ako sa eksenang ganon pero iba yung atensyon ko nung mapansin ko siya. Isang lalaki sa sulok. May hawak na bote ng beer. Pero parang walang lasang iniinom niya dahil halatang mabigat ang kanyang iniisip. Tawagin na lang po natin siyang Denver. Hindi ko pa po alam ang pangalan niya noong mga oras na iyon. Pero ramdam ko agad na may pinagdadaanan siya. Yung tipong kahit ngumiti, halata mong pilit na pilit. Habang abala ako sa pagsisilbi sa iba, napapansin ko siya na tuloy-tuloy lang sa pag-inom. Dumagdag pa yung pamumula ng mukha niya at kung paano siya napapahawak sa ulo niya na parang hirap na hirap. Kaya nilapitan ko siya. Tinanong kung okay lang ba siya at doon ko na nga nakuhang atensyon niya. Yung tingin niya na parang matagal na siyang hindi naririnig ng kahit sino. Hindi ko na alam kung paano nagsimula pero bigla na lang siyang nagsalita. Tuloy-tuloy, parang nabuksan yung gripo ng sama ng loob. Tungkol sa asawa niya na pakiramdam niya daw ay para siyang hindi na nakikita nito. Habang nagkukwento siya, naramdaman kong tumatagos sa akin ang bawat salita. Dumating na nga sa point na gusto ko na sanang makinig pa pero duty pa rin ako noon. Kailangan kong asikasuhin ng iba pang customer. Kaya nasabi ko lang noon ay babalikan ko siya pagkatapos ng shift ko. At tinupad ko nga iyon. Nang matapos ako, sinalubong ako ng eksenang hindi ko makakalimutan. Lasing na siya. Halos hindi na makatayo ng diretso. Wala na akong choice kundi alalayan siya palabas. Plano ko sanang isakay na siya ng taxi pero naisip ko, baka mapahamak lang siya. Kaya imbis na iwan siya ng alanganin, dinala ko na lang siya sa maliit kong apartment. Kinabukasan ng gabing yon, nagising si Denver sa kwarto ko. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya nang pumasok ako mula sa kusina. Parang gulat na gulat siya. Halatang hindi sanay na magising sa isang lugar na hindi sa kanya. Simple lang naman ang apartment ko, Kuya Dax. Maliit lang yon. May isang kwarto, isang lamesa at lutuan sa gilid. Hindi kalakihan pero sinisigurado kong malinis palagi kasi yun lang ang space na meron ako. At doon ko siya pinahiga kagabi habang ako naman ay sa sahig na tulog gamit ang manipis na banig. Nakita ko kaagad ang kaba sa mukha niya nung una pero mabilis kong tinanggal yung tensyon. Nilapitan ko siya. Inabutan ng baso ng tubig. At sabay inabot ko rin yung tasa ng kape. No, ayan o, mainit na kape para matanggal yung hangover mo. Ang sabi ko, sabay ngiti. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak yung tasa. Kita ko sa mata niya na inaalala niya ang mga nangyari kagabi. Yung mga problema niya na sinabi niya sa akin. Yung sobrang kalasingan na halos hindi niya na siya makalakad. At yung simpleng dahilan kung bakit nandito siya ngayon sa apartment ko. Dahil natakot ako mapahamak siya kung ipapasa ko lang siya sa taxi driver. Habang nakatingin siya sa tasa ng kape, nagsimula na siyang magkwento ulit, Kuya Dax. Doon ko naramdaman na naging magaan na agad ang loob niya sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang ako yung naging tropa niya kahit kakikilala lang namin. At habang nakaupo ako sa tapat niya, pinapakinggan ko lang siya. Hindi ko maiwasang mapansin yung isang bagay. Yung magulong buhok niya na halatang hindi na ayos mula kagabi. Yung mga ilang patak ng pawis sa may parteng sentido niya. Yung mga mata niyang mapungay.
Hindi lang dahil sa puyat kundi dahil sa pagod na emosyonal. Hindi ko rin alam kung bakit pero sa simpleng umagang iyon, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko yun sinadya, Kuya Dax, pero napansin kong parang ang lapit ko na sa kanya. Hindi lang physically dahil maliit lang space ko, pero pati emotionally na rin. Akala ko nung umagang yon tapos na ang kwento ko kay Denver. Parang isang gabi lang ng pagkakalasing niya. Isang umagang pakikwento ng tungkol sa buhay niya at paglalabas ng sama niya ng loob. Tapos ayon goodbye na. Pero hindi pa pala sa ganun matatapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, bigla ko siyang nakita ulit. Pumasok siya uli sa bar na pinapasukan ko. Pero hindi nalasing ang itsura niya. Nakaayos na siya. Parang galing pa sa trabaho iyon. Nang makita niya ako, ngumiti siya at sa totoo lang, parang may kung anong kilig akong naramdaman kahit hindi naman talaga dapat. Hindi siya uminom ng marami nung gabing iyon. Nakaisa lang o 2 bote lang yata siya nun. Tapos nagkwentuhan na kami. Ako na rin ang kusang lumapit kasi wala namang masyadong customer ng oras na iyon. Doon ko narinig yung mas malalim na kwento niya. Yung pagiging malamig ng asawa niya sa kanya. Yung pakiramdam na para bang invisible na siya sa loob ng sariling bahay niya. Hindi dahil wala ng pagmamahal ang asawa niya sa kanya, kundi dahil natabunan ng responsibilidad at pagod sa mga anak nila. Mula nga noon ay naging mas madalas na siya sa bar namin. Bigla na lang siyang sumusulpot minsan sa bar. Minsan pa nga dumediretso na siya sa maliit kong apartment. Hindi ko rin tinatanong kung bakit doon siya dumediretso. Basta pag kumatok siya, binubuksan ko iyon. Kuya Dax, aminin ko, may mga gabing sobra kaming nagtatagal sa kwentuhan. Minsan madaling araw na nga kami inaabot. Nasa sala pa rin kami. Nakikinig sa mga problema niya sa asawa niya hanggang gumaan ang loob niya kasi nailabas niya na lahat. Doon ko na rin napansin yung mga malilit na bagay. Kung paano niya kinakagat ang labi niya na parang pinipigilan na maiyak. Kung paano siya tumatawa ng mahina kapag sinasabi niyang ewan ko ba. O kung paano siya ngumiti kapag nababanggit niya ang pangalan ng mga anak niya. At habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kong hinahanap yung presensya niya. Yung pagbukas ng pinto at makitang nandun siya nang nakatayo. Yung mga baso ng kape na pinagsasaluhan namin. Yung mga gabing nakahiga siya sa sahig at ako naman ay sa gilid. Parehong tahimik pero may bigat na naiintindihan ko kahit wala siyang sinasabi. Doon ko na unti-unting naramdaman, Kuya Dax, na hindi na lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko sa kanya. At kahit pilit kong itinatanggi iyon, ramdam kong unti-unti akong nahuhulog na sa kanya. Pero syempre, sa oras na iyon, hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ang lahat ng iyon. Basta ang alam ko lang, hindi na ako yung dating Ismael na simpleng waiter lang. Ako na yung taong nialapitan ni Denver tuwing may problema siya. Dumating yung gabi na hindi ko makakalimutan. Isa sa mga gabi na dumiretso siya sa apartment ko pagkatapos ng trabaho niya. Kita kaagad sa itsura niya na pagod siya. Hindi lang physical kundi pati emosyonal na rin. Pagkaupo niya sa tabi ng mesa, wala na siyang masyadong sinabi. Huminga lang siya ng malalim at uminom ng kape na kaagad kong iniabot sa kanya pagkarating pa lang. Tahimik lang kami nung una. Ako naman ay abala kunwari sa paghuhugas ng plato. Pero ramdam ko yung presensya niya sa likod ko. Yung tipong kahit hindi ka nakatingin ay alam na alam mo na may taong nakaupo sa bandang likuran at nakatingin iyon sa'yo. Paglingon ko, doon ko siya nakita. Nakahiga na siya sa sofa. Pero halatang kising pa naman siya. Lumapit ako at umupo ako sa may tabi niya. Nagtanong kung okay lang ba siya. Pero imbis na sumagot ay dahan-dahan siyang pumikit ng tuluyan. Tapos biglang napahinga ng malalim. Hindi ko alam kung saan ang galing ang tapang ko. Inabot ko yung basang bimpo na inilagay ko kanina sa gilid at marahang ipinuna sa noon niya. Doon siya napadilat at nagtagpo yung mga mata namin.
Kuya Dax, matapos yung gabing puno ng tensyon na hindi ko malimutan, mas lalo pang lumalim ang samahan namin ni Denver. Hindi man namin pinag-uusapan yung naganap, pero parang nagmarka na yon bilang simula ng isang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Naging mas madalas lalo ang pagdaan niya sa apartment ko. Minsan walang pasabi. Bigla na lang siyang kakatok dala ang kung ano-anong pagkain. Sasabihin niya luto daw ng asawa niya, pero hindi niya makakain kasi wala siyang gana sa bahay. Ako naman tatanggapin ko. Doon na muli magsisimula yung mahabang gabi ng kwentuhan naming dalawa. Habang tumatagal, parang naging routine na siya sa buhay ko. May mga gabi na uupo lang siya sa gilid ng kama habang ako'y naghuhugas ng plato. Minsan sabay kaming nanonood ng TV gamit ang lumang set ko na may antena pa nga. Pareho pa nga naming pinagtatawanan yung malabong reception. At meron din mga gabing pareho lang kaming tahimik na nakahiga. Tanging tunog lang ng electric fan at wall clock ang maririnig sa paligid. Kuya Dax, doon ko na rin napansin yung malilit na bagay na lalo akong nahulog sa kanya. Yung paraan ng pagtawa niya na may kasamang bahagyang pagkuyom ng kamao. Yung paraan ng pagtitig niya sa kawalan bago siya muling magsalita. At lalo na, yung pagbanggit niya ng salitang salamat sa mga malilit na bagay na ginagawa ko para sa kanya. Hindi ako sanay sa mga taong nakaka-appreciate sa akin, kaya bawat sa simpleng pasasalamat niya, para bang may kumikiliti sa loob ko. Pero sa totoo lang, unti-unti na akong nahihirapan. Kasi habang ako mas lalo akong nahuhulog, siya naman ay tila walang kamalay-malay. Para sa kanya, ako yung tropa na pwede siyang maglabas ng sama ng loob. Para sa akin naman, siya na yung dahilan kung bakit excited akong umuwi sa apartment araw-araw. Umaasang muling maririnig ko ang katok niya sa pintuan ko. Kung minsan nga Kuya Dax, baka ako lang talaga yung nag-iisip ng kung ano-ano. Pero paano pala kung may halaga rin ako sa kanya na higit pa sa isang kaibigan? Paano kung may posibilidad, kahit maliit lang na pag-asa? Doon nagsimulang magulong isip ko. Dumating yung gabi na halos hindi ko na kinaya. Nasa sahig siya na nakahiga. Ako naman ay nasa gilid ng kama. Tahimik lang kami pareho. Parehong nakatitig lang sa kisame. Parang ang dami kong gustong sabihin nun. Pero wala akong lakas ng loob. Hanggang sa biglang bumaling siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Sabay sabi ng, "Maraming salamat Ismail ha, kasi parati kang nandyan." Kuya Dax, doon ako lalo tinamaan ng todo. Yung simpleng linyang yon, parang sumabog sa loob ko. Kasi paano kung iba ang ibig niyang sabihin doon? Paano kung higit pa sa iniisip ko? At kung hindi ko sasabihin yon, baka habang buhay ko itong pagsisisihan. Kinabukasan buong araw akong tuliro. Kahit nasa trabaho ako sa bar, hindi ko mapigilang isipin kung ano ba dapat ang gagawin ko. Kung itatago ko pa ba o aaminin ko na sa kanya. Paulit-ulit na tanong na parang walang kasagutan. At nung sumunod na gabi na dumating siya, doon ko naramdaman na hindi ko na kayang pigilan pa. Hindi na ako mapakali. Sa bawat tingin ko sa kanya, sa bawat simpleng galaw niya, lalo akong nahuhulog. Kuya Dax, ramdam ko na pupunta na ako sa punto na kailangan ko na talagang aminin. Kasi kung hindi, baka lamunin lang ako ng sarili kong damdamin. Baka tuluyan akong masira sa kakaisip kung posible bang higit pa kami sa isang pagiging magkaibigan. Hindi ko pa man nasasabi nun, pero malinaw na sa sarili ko. Handa na ako sumugal kahit alam kong baka masaktan lang ako sa huli. Dumating na nga yung gabi na hindi ko na talaga kayang itago. Hindi ko na kayang ituring na simpleng kaibigan lang si Denver. Hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko na higit pa doon ang nararamdaman ko. Mag-aalas 12 na nun, kagaya ng dati, dumating siya sa apartment ko. Pagod mula sa trabaho. Naupo siya sa may upuan sa tabi ng mesa. Nagbukas ng bote ng beer. At nagkwento ng kung ano-ano tungkol sa asawa niya.
Yung pagiging malamig ng samahan nila. Yung pakiramdam niya na parang invisible siya sa sarili niyang bahay. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang ako. Pero sa loob ko, naglalabanan na ang emosyon. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin na hindi siya invisible sa akin, na may isang taong nakakakita sa kanya at ako yun. At doon na ako nakapagdesisyon. Kailangan ko nang sabihin sa kanya. Huminga ako ng malalim at bago pa ako umatras, tuloy-tuloy na lumabas yung mga salita sa bibig ko. Sinabi ko na sa kanya ang totoo, na hindi ko na kayang ituri lang siya bilang kaibigan, na nahulog na ako sa kanya. Kuya Dax, hindi ko makakalimutan ang reaksyon niya. Napatingin siya sa akin, halatang nagulat sa sinabi ko. Kita ko sa mukha niya na hindi niya ine-expect na maririnig yun mula sa akin. Tahimik lang siya nakatitig sa akin. At doon ako mas kinabahan. Maya-maya'y nagsalita siya. Diniretso niya ako. Sinabi niyang mali ang pagkakaintindi ko. Sinabi niyang tropa lang ang turing niya sa akin. Na ako lang yung kaibigan na nilalapitan niya sa panahong halos wala siyang mapuntahan. Pero higit sa lahat, sinabi niya na straight siya. At kahit anong lamig ang nangyayari sa relasyon nilang mag-asawa, hindi nawala yung pagmamahal niya rito at sa dalawang anak nila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na iyon. Sa isang iglap, lahat ng ilusyon ko, lahat ng pinangahawakan kong baka, nawala iyon lahat. Pero sa gitna ng sakit ng yon, ramdam ko pa rin ang respeto kasi pinili niya maging totoo sa akin. Hindi niya ako pinaasa. Hindi niya hinayaang lumala pa o mas mahulog pa ako sa kanya. Sa halip, nilinaw niya kaagad ang lahat. At doon ko naramdaman na mas mabigat pala kung magpapatuloy ako sa ilusyon ko kaysa sa sakit ng katotohanan. Pagkatapos ng gabing umamin ako sa kanya, parang bigla akong nawala sa sarili ko. Hindi ko na alam kung paano haharapin si Denver. Oo, naging totoo siya. Totoo, dapat kong ipagpasalamat yun. Pero hindi ko pa rin kayang tumingin sa kanya na para bang wala lang nangyari. Kaya nagdesisyon akong lumayo. Hindi na ako nagparamdam sa kanya. Nag-resign na rin ako sa bar kung saan ko siya unang nakilala. Hindi ko na rin hinintay yung mga gabing bigla siyang kakatok sa apartment ko. Para akong biglang nawala ng routine. Yung mga bagay na nakasanayan ko. Yung mga kwento niya. Yung mga ngiti niya, pati yung mga gabing pareho kaming tahimik pero magaan ang loob, lahat biglang nawala. Mahirap, Kuya Dax. Ang hirap bumangon sa umaga knowing na wala akong aasahan na darating. Ang hirap umuwi sa gabi sa apartment na biglang sobrang tahimik. Ang hirap makita yung higaan na madalas niyang higaan pero ngayon wala na siya. May mga oras na gusto kong bumalik sa dati. Yung tipong tropa lang kaming dalawa. Kaibigan lang. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko na kaya. Kasi sa bawat tingin ko sa kanya, sa bawat alaala naming dalawa, paalala lang yon ng isang bagay na hindi naman magiging akin kailanman. Isang gabi habang nakahiga akong mag-isa sa kwarto ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang phone ko at sinilip ko ang social media ni Denver. Hindi ko alam kung naghahanap ba ako ng dahilan para magalit o naghahanap ako ng rason para umasa pa. Pero sa halip, iba ang nakita ko. Sa litrato nila ng asawa niya at dalawang anak, nakangiti silang lahat. Magkasama sa isang simpleng family dinner. At may caption pa siyang inilagay na, "Nothing beats family time." At habang tinitingnan ko yung mga litrato niya, na-realize ko na wala na talaga, na yung mga gabi ng kwentuhan namin, yung mga sandaling akala ko may espesyal na kahulugan, para sa kanya ay wala lang pala. Ako lang pala yung naging shock absorber niya. Masakit to, Kuya Dax, pero kasabay ng sakit na yon, may kaunting ginawa kasi nakita ko na maayos na siya
nakangiti na ulit. At kahit hindi ako ang dahilan nun, at least bumalik na siya kung saan talaga siya nararapat. Sa pamilya niya. Doon ko tinanggap sa sarili ko na kailangan ko ng bitawan ng ilusyon na yon, na kahit gaano ko pa siya kamahal, hindi ko siya pwedeng agawin sa dalawang anak niya at sa babaeng pinili niyang mahalin kahit mahirap. At doon na nga nagsimula ang proseso ng pag-move on ko. Hindi madali pero unti-unti, tinatanggap ko na hindi lahat ng taong dumarating sa buhay natin ay para manatili. Oo, hindi siya naging akin. Pero dahil sa kanya, natutunan kong kaya ko palang magmahal ng ganong kalalim. Na kaya ko palang maging tapat sa sarili kong nararamdaman kahit mahirap. At kahit hindi nauwi sa masayang kwento ng pag-ibig, naging makabuluhan pa rin ang lahat. Ngayon kapag naiisip ko siya, may kirot pa rin. Pero kasabay ng kirot na yon, may pasasalamat. Pasasalamat dahil naging parte siya ng isang kabanata ng buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Kuya Dax, hanggang dito na lang ang sulat ko. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan ko at alam kong hindi ako nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Kaya gusto kong itanong sa mga makakakinig ng kwento ko ngayon, paano nga ba makalimot at makamove on ng tuluyan mula sa isang taong hinding-hindi naman talaga naging sayo? Baka may maibahagi silang payo kung paano haharapin ang mga susunod na araw nang hindi dala-dala ang bigat ng nakaraan. Maraming salamat Kuya Dax sa pagbibigay ng boses sa kwento ko. At sana, makatulong din ito sa ibang taong dumaan o dumadaan sa parehong sitwasyon. Ako si Ismael at ito ang true confession ko.